Sa Pilipinas, karaniwan nang gumagamit ang mga politiko ng bullet-resistant na Toyota Land Cruiser dahil sa mga hamong kaakibat ng pampublikong serbisyo, lalo na sa mga lalawigang may kasaysayan ng tensyon sa seguridad. Ang ganitong uri ng sasakyan ay idinisenyo upang protektahan ang sakay mula sa biglaang panganib sa kalsada at nagbibigay ng mahalagang oras upang makalayo sa alanganing sitwasyon. Ito ang naging mahalagang dahilan kung bakit nanatiling ligtas si Sheriff Agua Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan noong umaga ng Linggo habang pauwi siya mula sa palengke sakay ng kanyang convoy sa Barangay Poblacion, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng mga autoridad, isang puting van ang huminto mula sa kabilang panig ng kalsada at doon isinagawa ang target action laban sa convoy ng alkalde. Malinaw na ang galaw ay nakatuon sa sasakyan ni Mayor Ampatuan. May isang pagsabog mula sa heavy weapon na naganap malapit sa ruta ng convoy na agad nagdulot ng takot sa mga nakasaksi. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pagtakbo ng bullet-resistant na sasakyan ng alkalde hanggang tuluyang makalayo sa lugar. Dalawa sa security escorts ng alkalde, sina Manuel Arcega Don Diego at Lacman Eso ang nagtamo ng pinsala sa gitna ng insidente. Agad silang dinala sa Bangsamoro Regional and Medical Center sa Dato Hofer upang mabigyan ng agarang lunas. Sinabi ng mga medical personnel na ang kanilang kondisyon ay stable at patuloy na inoobserbahan. May mga CCTV camera sa paligid na nakakuha ng bahagi ng pangyayari. Makikita sa video ang biglaang paghinto ng van mula sa kabilang linya ng kalsada at ang mabilis na kilos ng mga sakay nito. Tinamaan ang isa sa mga sasakyan sa likod ng konvoy na nagdulot ng malinaw na pinsala, ngunit ang pangunahing sasakyan ng alkalde ay hindi naapektuhan ng husto. Sa mga oras na matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng hot pursuit ang pinagsanib na puwersa ng pulisya, militar at mga community volunteer. Ang operasyon ay umabot hanggang Barangay Miti sa bayan ng Dato Unsay kung saan namataan ang parehong van sa National Highway. Sa sumunod na sagupaan, 3 hanggang 4 na individual na pinaghihinala ang sangkot ang napatigil ng mga rumesponding autoridad. Ayon kay Police Captain Steffi Salangwit ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, mariing kinondena ng kapulisan ang insidente. Sinabi niya na ang ganitong uri ng pangyayari ay naglalagay sa panganib hindi lamang ng isang halal na opisyal, kundi pati na rin ng mga karaniwang mamamayan. Dagdag pa niya, nagpapatuloy ang masusing investigasyon at mas pinaigting ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan upang mapalakas ang seguridad sa lugar. Sinabi rin ng mga opisyal na ito na ang ikatlong seryosong insidente na ang naranasan ni Mayor Ampatuan mula nang maupo siya sa pwesto. Sa mga naunang pagkakataon, nanatili rin siyang ligtas, bagamat may mga kasama sa kanyang convoy ang naapektuhan ng mga pangyayari. Sa mga oras na sumunod, nagtipon ang mga lokal na leader at Peace and Order Council upang talakayin ang sitwasyon. Maraming residente ang nagpahayag ng pangamba dahil naganap ito sa umaga at sa lugar na may mga dumadaang sibilyan. Nangako ang mga opisyal na magsasagawa ng karagdagang aksyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang pag-uulit ng ganitong insidente. Ipinarating ng mga tauhan ng alkalde na nananatili siyang determinado na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Inaasahan na sa isang press briefing sa Sheriff Aguac Municipal Hall, magbibigay siya ng pahayag, ilalahad ang mga susunod na aksyon para sa mas mahigpit na seguridad at titiyakin sa publiko ang kanyang patuloy na paglilingkod sa bayan. Sa mga nakaraang araw, maraming Pilipino ang patuloy na nagtatanong tungkol sa kaso na kinasasangkutan ng negosyanteng si Charlie Atong-Ang. Totoo ba na ang mga tumutulong kay Atong-Ang ay mismong mga pulis? Posible pa bang mahuli si Atong-Ang kung may mga taong tumutulong sa kanya para magtago? Ano na ang nangyayari sa Pilipinas kung may pakiramdam ang publiko na ang mga taong may pera ay nagagawa ang kahit ano? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa isipan ng mamamayan kasabay ng pinaigting na aksyon ng mga autoridad upang matunton ang kanyang kinaroroonan. Ayon sa Philippine National Police, si Ang na lamang ang hindi pa napapasailalim sa kustodiya ng pamahalaan mula sa mahigit 20 individual na iniuugnay sa parehong kaso. Ang iba ay nasa ilalim na ng legal na proseso. Si Ang ay nahaharap sa mabibigat na reklamo kaugnay ng pagkawala ng ilang mga taong sangkot sa sabong, isang insidente na matagal nang sinusubaybayan ng publiko at ng mga autoridad. 2 regional trial court, isa sa Laguna at isa pa sa Batangas, ang naglabas ng formal na arrest order laban kay Ang. Ang mga kasong ito ay hindi pinapayagan ang pansamantalang paglaya ayon sa mga opisyal. Sinabi ng mga autoridad na ang mga kautosang ito
ay malinaw na patunay ng seryosong pagtingin ng hukuman sa kaso. Kasabay nito, sinisiyasat ng PNP ang mga ulat na may ilang aktibo at retiradong pulis na maaaring tumulong kayang upang makaiwas sa mga autoridad. Sinabi ng pamunuan ng PNP na nagsasagawa sila ng internal review at ang sinumang mapapatunayang sangkot ay maaaring humarap sa administrative at criminal na pananagutan. Binigyang diin ng mga opisyal na walang sinuman ang dapat mangibabaw sa batas upang mas mapalawak ang paghahanap, nanawagan ang pulisya sa tulong ng publiko. Nagbukas sila ng mga hotline at nagpalaganap ng wanted posters sa iba't ibang lugar. Sinabi ng mga otoridad na nakatanggap na sila ng mahigit 100 tips mula sa mga mamamayan. Ang bawat impormasyon ay dumaraan sa masusing verifikasyon at may mga team na ipinapadala sa mga lugar na binabanggit ng mga tipster. Humingi rin ang mga autoridad ng tulong mula sa mga international partners sa pamamagitan ng pag-request ng isang global alert na makatutulong upang masubaybayan ang galaw niyang kung sakaling subukan niyang umalis ng bansa. May isang testigo na nagsabi na posibleng nasa labas na ng Pilipinas si Ang, ngunit ayon sa immigration records, wala pang kumpirmadong pag-alis na record. Bilang bahagi ng mga aksyon ng pamahalaan, pinawi na rin ang permit ni Ang upang magmay-ari at magdala ng firearms. Hiniling ng pulisya sa kanyang mga representatives na voluntaryong ibigay ang mga rehistradong kagamitan. Sinabi ng mga opisyal na maaari silang humingi ng pahintulot sa korte kung kinakailangan ang opisyal na pagbawi. Nag-anunsyo rin ang Department of the Interior and Local Government ng malaking reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong direktang maghahatid sa kinaroroonan ni Ang. Layunin ng insentibong ito na hikayatin ang mas maraming tao na magsabi ng totoo at mapagkakatiwala ang detalye. Sa kabila ng mga haka-haka at kritisismo sa social media, iginiit ng mga opisyal na tuloy-tuloy at seryoso ang operasyon. Itinanggi nila ang mga aligasyon na palabas lamang ang paghahanap. Sa mga oras na nagpapatuloy ang kaso, patuloy ang mga patrol, monitoring at koordinasyon sa mga lokal na unit. Ang sitwasyong ito ay nagbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa hustisya, pananagutan at pagkakapantay-pantay sa bansa. Patuloy na hinihikayat ng mga autoridad ang publiko na maging mapagmatyag at makipagtulungan, na may pangakong ang bawat mapagkakatiwalaang impormasyon ay susundan hanggang sa matagpuan si Ang at maiharap sa hukuman. Paano kung si Atong Ang ay nagtatago gamit ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng isa sa kanyang mga bahay? Alam naman ng marami na siya ay maraming ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula sa mga lupain sa Batangas hanggang sa mga bahay sa Metro Manila. Posible kaya na ang mga lihim na lugar na ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya natatagpuan? O tahimik na ba siyang nakalabas ng bansa sa mga oras na mas pinaiigting ang paghahanap sa kanya? Nagpatuloy ang mga autoridad sa pag-usad ng isang mahalagang legal na proseso kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero. Kahit wala pa sa kustudiya si Atong Ang negosyanteng itinuturing na pangunahing personalidad sa kaso. Ayon sa mga taga-usig, hindi mapipigilan ang pagdinig ng mga kaso at magpapatuloy ang proseso laban sa iba pang mga taong nasa kustudiya na ng pamahalaan. Ang Department of Justice ay naghain ng mga seryosong reklamo, kabilang ang enforced disappearance at iba pang kaugnay na usapin sa mga korte sa ilang lalawigan. Dahil dito, naglabas ang mga hukom sa Laguna at Batangas ng higit sa isang arrest warrant laban kay Ang at sa kanyang mga kasamang akusado. Ang mga kasong ito ay nakaugnay sa matagal ng investigasyon tungkol sa mga taong bigla na lamang nawala. Sa kabila ng mga arrest warrant, hindi pa rin matagumpay ang mga autoridad sa pagkuha kay Ang. Ilang beses nang pinuntahan ng mga investigador ang kanyang mga kilalang tirahan sa Mandaluyong City, Pasig, Lipa City at Laguna, ngunit wala silang nadatnan sa alinmang lugar. Dahil dito, naglabas ng paalala ang Philippine National Police at iba pang ahensya na maaaring managot ang sino mang tutulong o magtatago sa kanya. Nagpatupad din ang pamahalaan ng mga karagdagang hakbang upang makatulong sa paghahanap kay Ang. Inilunsad ang isang hotline upang tumanggap ng mga impormasyon mula sa publiko. Bukod dito, nagalok ang Department of the Interior and Local Government ng 10 milyong piso bilang pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon na hahantong sa kanyang pagkakadakip. May iba't ibang pananaw kung nasaan na si Atong Ang sa kasalukuyan. Ayon sa isang pangunahing testigo, naniniwala siyang maaaring wala na sa bansa ang negosyante dahil sa lawak ng kanyang koneksyon at kakayahang pinansyal. Kung sakaling narito pa rin siya sa Pilipinas,
Sinabi ng testigo na posibleng nagtatago siya sa isa sa kanyang mga ari-arian o nananatili sa piling ng mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Tinitingnan din ng mga investigador ang posibilidad ng tulong mula sa ibang bansa. Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group ng isang international alert sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization upang mabigyang alam ang ibang mga bansa sakaling subukan ni Ang na bumiyahe palabas ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng mga legal na kinatawan ni Ang na maaga pa umano ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan. Ayon sa kanila, nararapat lamang na mabigyan si Ang ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili at maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang proseso ng batas. Patuloy naman ang panawagan ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at ng ilang grupo para sa malinaw at mabilis na pag-usad ng mga kaso. Sinabi ng ilang mambabatas na kanilang babantayan ang mga susunod na pangyayari upang matiyak na ang proseso ay magiging fair at nakabatay sa ebidensya. Anyway, mga kapopong, iginiit ng mga autoridad na wala silang gagawing paghinto sa pagdinig ng mga kaso laban sa mga akusadong nasa kustodiya na. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap upang matagpuan si Atong Ang at maiharap siya sa korte. Nanatiling open ang mga tanong tungkol sa mga lihim na lagusan, posibleng taguan o pagbiyahe palabas ng bansa habang naghihintay ang publiko ng mga bagong detalye sa masusing sinusubaybayang kasong ito. Marami ang nagtatanong, umalis na ba ng bansa si Charlie Atong Ang gamit ang pribadong eroplano o helicopter, isang bagay na kaya niyang gawin dahil sa kanyang yaman? Ayon sa mga autoridad, mahigpit na minomonitor ang mga paliparan at iba pang exit points upang alamin ang posibilidad na ito. Gayunman, batay sa mga record at patuloy na pagsusuri, wala pang ebidensyang nagpapakitang umalis siya ng Pilipinas at pinaniniwalaang nasa loob pa rin siya ng bansa sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga tagapagpatupad ng batas. Si Atong Ang ay naging sentro ng isang malawakang manhunt matapos maglabas ng warrant ang isang korte sa Santa Cruz, Laguna laban sa kanya at 17 iba pa kaugnay ng pagkawala ng isang grupo ng mga sabongero. Well, ang mga akusasyon ay may kinalaman sa umano'y sa pilitang pagkuha sa kanila ng mga kasong itinuturing na mabigat ng mga autoridad. Sa ngayon, lahat ng 17 akusado maliban kay Ang ay nasa kustodiya na ng mga autoridad. Kabilang sa mga ito ang ilang dating miyembro ng law enforcement at mga sibilyan. Sa kabila nito, nananatiling hindi pa rin nahahanap si Ang kahit pa pinaigting na ang operasyon para maihatid sa kanya ang kautusan ng korte. Sinuyod na ng mga pulis ang ilang ari-ariang iniuugnay sa kanya sa Pasig City, Mandaluyong, Laguna at Batangas, subalit wala pa rin siyang bakas sa mga lugar na ito. Naglabas ng paalala ang Philippine National Police sa publiko, lalo na sa pamilya, kaibigan at mga kakilala sa negosyo ni Ang na huwag magbigay ng kanlungan, tulong o maling impormasyon na maaaring makasagabal sa patuloy na operasyon. Sinabi ng acting PNP chief na ang sinumang mapapatunayang tumutulong kay Atong ay maaaring managot sa ilalim ng batas. Ayon sa mga opisyal, inaasahang maaaring gamitin ni Ang kanyang malawak na koneksyon at pinansyal na kakayahan upang umiwas sa autoridad. Binigyang diin ng PNP na mas mainam umanong gamitin ang mga ito upang ihanda ang sarili para sa isang maayos na pagharap sa proseso ng korte. Nagbabala rin ang mga autoridad laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magpabagal o magligaw sa paghahanap. Upang mas mapalakas ang operasyon, pinalawak ng mga tracking at intelligence units ang pagbabantay sa mga backdoor exits sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong pigilan ang anumang tangkang pag-alis gamit ang hindi opisyal na mga ruta. Nakipag-ugnayan na rin ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization sakaling subukang tumawid ng hangganan si Ang nang walang pahintulot. Bilang insentibo sa mga makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government ang 10 milyong pisong pabuya para sa mga tip na magre-resulta sa kanyang pagkakadakip. Tiniyak ng pamahalaan na poprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon. Sa panig naman ng depensa, iginiit ng legal team ni Ang na may mga isyong legal sa pag-issue ng warrant. Ayon sa kanyang abogado, may mga proseso umanong hindi lubusang nasunod at may mga ebidensyang dapat pang masusing suriin. Plano nilang magbigay ng mga mosyon upang questionin ang kautusan at gamitin ang lahat ng legal na opsyon na pinahihintulutan ng batas. Sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap,
Sinabi ng National Bureau of Investigation na mayroon silang mga lead ukol sa huling posibleng kinaroroonan ni Ang sa loob ng bansa. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit sa koordinasyon ng lokal na pulisya upang matiyak na siya ay matagpuan at maiharap sa korte upang sagutin ang mga paratang na iniuugnay sa kanya. Isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna ang nagsagawa ng isang mahalagang aksyon sa isa sa mga pinakamasusing sinusubaybayang legal na usapin sa bansa matapos maglabas ng arrest order laban sa negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pang individual. Ang kautusan ng korte ay may kaugnayan sa mga reklamong isinampa kaugnay ng matagal ng investigasyon sa pagkawala ng ilang mga mahilig sa sabong na sa loob ng maraming taon ay nanatiling walang malinaw na kasagutan. Ayon sa korte, ang mga paratang ay tumutukoy sa seryosong uri ng unlawful restraint at mga kaugnay na aksyon at malinaw na nakasaad sa dokumento na hindi pinapayagan ang pansamantalang kalayaan sa kasong ito. Ang arrest order ay inilabas matapos suriin ng korte ang mga record na inihain ng Department of Justice, na nauna nang nagsabi na may sapat na batayan upang isulong ang formal na mga kaso. Napagpasyahan ng mga prosecutor na ang mga ebidensyang ibinigay, kabilang ang mga sinumpaang salaysay at mga magkakatugmang pahayag, ay umabot sa kinakailangang pamantayan upang magpatuloy ang usapin sa korte. Ang mga kasong ito ay inihain sa mga hukuman sa Laguna at Batangas noong huling bahagi ng nakaraang taon matapos ang mahabang panahon ng pagsusuri ng mga opisyal ng hustisya. Ang pinagmulan ng usapin ay nag-ugat sa sunod-sunod na pagkawala na naitala mula 2021 hanggang 2022. Sa panahong iyon, dosi-dosenang mga individual na may kaugnayan sa aktibidad ng sabong ang iniulat na hindi na nakauwi matapos umalis para sa mga nakatakdang gawain sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa mga pamilya, ang kanilang mga kaanak ay umalis para sa mga laban o pagpupulong ngunit hindi na muling nakita. Dahil sa paulit-ulit na mga ulat, nagsagawa ng magkakaugnay na investigasyon ang mga ahensya ng gobyerno at ang Department of Justice. Mas lalo pang umigting ang atensyon ng publiko nang lumantad ang isang lalaking kinilalang si Julie Dondon Patidongan bilang isang whistleblower. Sa mga pahayag na ibinigay niya sa mga autoridad, inilarawan niya ang umano'y organisadong pagkilos sa likod ng mga pagkawala at tinukoy ang ilang individual na sinasabi niyang sangkot. Ang kanyang testimonya ay naging mahalagang bahagi ng mga dokumentong sinuri ng mga prosecutor. Bagamat iginiit ng mga opisyal na ang kanyang mga pahayag ay kailangang beripikahin, kinilala rin nila na ang kanyang kooperasyon ay nakatulong upang umusad ang investigasyon matapos ang mahabang panahon ng limitadong progreso. Si Atong Ang, na kilalang personalidad sa industriya ng sabong, ay paulit-ulit na itinanggi ang mga paratang. Sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko at ng kanyang mga abogado, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Inilarawan niya ang mga aligasyon bilang gawa-gawa lamang at iginiit na siya ay hindi makatarungang nadadamay. Noong nakaraang taon, naghain siya ng mga counter-complaint laban kina Patidongan at isa pang individual na inaakusahan niya ng tangkang pamimilit kapalit ng malaking halaga ng pera upang bawiin ang mga paratang. Ayon sa kanyang kampo, ang mga akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang plano upang sirain ang kanyang pangalan at kabuhayan. Sa kabila ng mga pagtanggi, sinabi ng mga prosecutor na ang kanilang resolusyon ay nakabatay sa mas malawak na pagsusuri ng ebidensya at hindi lamang sa iisang testimonya. Sa kanilang desisyon, sinabi nila na mayroong maraming pahayag at mga pangyayari na, sa kanilang pananaw, ay nagpapakita ng magkakaugnay na mga aksyon ng unlawful confinement na humantong sa hindi na maibabalik na pinsala sa mga nawawalang individual. Kasama sa mga isinampang kaso ang ilang bilang ng serious illegal detention at unlawful restraint na may mabibigat na resulta. Bukod kay Ang, kabilang sa mga inirereklamo ang ilang sibilyan at mga miyembro ng law enforcement na ayon sa mga autoridad ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan at hindi lamang hiwa-hiwalay na insidente. Ang Regional Trial Court, matapos suriin ang mga impormasyong iniharap, ay naglabas ng arrest order ng walang rekomendasyon para sa pansamantalang kalayaan. Ayon sa mga legal na eksperto, ang ganitong desisyon ay nagpapahiwatig ng pananaw ng korte sa bigat ng mga paratang at sa mga parusang kaakibat nito sa ilalim ng umiiral na mga batas. Nilinaw ng mga opisyal ng korte na ang paglalabas ng arrest order ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala, kundi isang aksyon upang matiyak na haharap sa paglilitis ang mga inaakusahan.
Sa mga oras na lumabas ang balita tungkol sa kautusan, nagkaroon ng kalituhan kung agad na naisakatuparan ang mga arrest order. Sinabi ng Department of Justice na sa panahong iyon, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon na naisagawa na ang mga kautusan. Ipinaliwanag nila na ang mga dokumento ng korte ay kailangan munang maipadala sa mga unit ng law enforcement na may tungkuling magsagawa ng mga ito, at ang proseso ay maaaring tumagal depende sa koordinasyon at lokasyon. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero, ang aksyon ng korte ay nagdulot ng halo-halong damdamin ng ginhawa at panibagong pag-aalala. Marami sa kanila ang gumugol ng maraming taon sa paghahanap ng kasagutan, pagdalo sa mga pagdinig at pakikipag-ugnayan sa mga investigador sa pag-asang magkaroon ng linaw sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ng ilang kaanak na ang arrest order ay kanilang tinitingnan bilang senyales na ang sistema ng hustisya ay unti-unti nang tumutugon sa kanilang mga hinaing, kahit pabatid nilang mahaba pa ang tatahaking proseso. Nagbigay rin ng kanilang pananaw ang ilang grupo at mga tagamasid sa larangan ng batas. Ayon sa kanila, ipinapakita ng kasong ito ang mga hamon sa pagsasakdal ng mga kilalang personalidad at ng mga umano'y organisadong grupo. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng due process, kapwa para sa mga naghahanap ng pananagutan at para sa mga inaakusahan na may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Idinagdag pa ng mga tagamasid na ang magiging resulta ng kasong ito ay maaaring magsilbing batayan sa kung paano hahawakan ang mga kahalintulad na investigasyon sa hinaharap.